Kanila tension. Ay, pag-uto. Very good. Jadi akan habis na. Ma'am, good morning po. Admiral Ramos po. Si paano ba ito, Juan? Kasi may wala natin si kasabayan nila sa Northern. Ma'am, yung liberal ni topic ko. Sa executive squad. yes, ma'am. Very supportive si Mayor doon sa ano natin. Madal siyang behind. Hindi only the first he was arranging at that time. This means just relax. Thank you for To continue with our program, may we training in Doctrine Command, Coast Guard Commodore Ramon S. Lopez, to declare the convening of the class. Sulong. Cut. Oh. Thank you, sir. At this point, may we request the presence of the municipal Captain Paulo. Paside lang tayo, sir. Paside lang daw, sir. Instruction lang. Gilid lang. Barangay sa poblasyon ng Dolores, mga sangguniang bayan, mga magulang na nandito at walang sawang sumusuporta sa mga anak, sa mga anak nila na nagsasanay sa Philippine Coast Guard. At hindi ko nakakalimutan ang ating former commandant ng Philippine Coast Guard na si Admiral Artemio M. Abu, sir. Wala dito, nandun sa Maynila. Iyan ang pinuntahan ko sa Maynila, doon sa Malbar. Pinuntahan ko siya doon sa bahay mismo nila. At ang nahuli, sir, pasensya na. Sorry, sir, sorry. At ang ating mga komandante Gaban, sir, wala dito. At punong bayan ng Dolores, Silangan ng Samar. Lubos ko po ako nangagalak na batiin kayong lahat sa formal na pagbubukas ng pagtitipon para sa pambansang seremonya ng pagpapasya ng Philippine Coast Guard Regional Training Center o pasilidad ng ating bayan. Ito ay ng kasiguraduhan at kaligtasan ng ating bayan. Sa araw na ito, nais ko magpasalamat sa ilang mga taong naging katuwang natin upang maisa katupasa para konsyal, nandyan ka, ada ka, dapat kasalamat. Nandoon ka sa kabila.
na hindi nag-atubili magbigay ng kanyang suporta sa tulong sa pagpapatayo ng pasilidad na ito. Maraming salamat din kay Ginoong Tantan Lasara sa kanyang naging contribution sa pamamagitan ng distrito sa kanyang walang sawa pagsuporta at dedikasyon upang matiyak na ang proyektong ito ay may katapuan sa abot ng ating Maraming salamat, Sir Palacio, para sa kanyang sang-ayon at suporta sa proyektong ito na naging daan upang magyan tayo ng ating bayan ay isang patunay na sama-samang pagtutulungan sa pagkakaisa at may kakayahan sa baguhin at pabutihin ang ating komunidad sa pamagitan ng pasilidad na ito. Hindi lamang tayo nagkakaroon ng kaalaman sa kasanayan para sa mga pangangalaga sa ating karagatan at kalinisan. Ngunit magbubukas dito ng mga bagong oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ngalan ng ating lokal na pamahalaan, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta at pakikiisa. Nawa maging inspirasyon sa atin ang araw na ito ay upang ipatuloy ang pangangalagaan at pagkayamanin ang ating bayan. Para sa ating mga trainees, ako po ay nananawagan sa inyo na sa lahat po na walang bumitaw dahil dito mababago ang inyong kinabukasan. Good luck sa iyong tanan. Maraming salamat sa inyong sa lahat na mabuhay at mabuhay bayan ng Dolores. Mabuhay ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat at magandang araw. Nakalimutan ko kanina, nandito na yung mga sangguniang bayan. Sabi ko, nandito sila. Kanang kamay ko sila. Mababait yan yung mga konsyal natin, mga ano dito. Mga aktibo ito. Maraming sa lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung nandito ngayon, yung mga magulang ng mga ating mga kabataan na nagtitraining ngayon dito sa Dolores del Samar. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat na nandito kayo. Lalong-lalo na kay Sir, na nagpunta sila dito sa atin kahit malayo, nagpunta sila dito sa Dolores para tulungan tayo. Maraming I was just informed that I am going to stand in behalf of my husband last night. Kagabi lang, sinabi sa akin, Auntie, sabi ni Mark, can you represent Uncle in Dolores? Sabi ko, of course, it is my hometown. And I am very happy that I witnessed this convening of this training center in Eastern Visayas. Were it not for hindi mapagod na pag-follow up ni Mayor Onoy Rivera and then the members of the council, this would not happen. And of course, our officers coming from Manila. So to our hankan Mayor Onoy ginbuhat, hankan mga officers, han Coast Guards, this is your effort and we will not forget you. And I heard Nonoy, Congressman Nonoy Libanan, nga nadirihiyahan inaaruan hiya ni Ella hin 20,000 adto Ella. 1,000 arawi akhin dake milyones. So I heard Nonoy is allocating 20 million for your training center in Malolos. Congratulations and thank you for this big effort. Thank you very much. Please take your seats. Thank you, Coast Guard Commodore Pulido, our commander of the Coast Guard District Eastern Visayas, covering here Region 8, is here with us with his wife, Heidi.
Okay, so before po, allow me first to also introduce muna po ang ating host led by the Municipal Mayor, the Honorable Rodrigo Rivera, who is here on stage. A while ago, andito po, nagsalita din po ang ating butihing may bahay and the minority floor leader under 4-piece party list, Congressman Marcelino Libanan, of course represented by Mrs. Ma'am Elda Libanan. Ang ating pong Mayor ng Palapag, Northern Samar, Coast Guard Auxiliary Commodore Florence Batula. Nandito pin po si Mayor Conrado Oynicar III ng San Policarpo, Eastern Samar. Wala po. Ang Municipal Administrator po ng Dolores, Mr. Fabi, Rogelio Fabi. Start ng... Good afternoon. Andyan po. Meron din po dito Maritime Safety Officer, si Mr. Abelino Balagbis Jr. Kanina nabanggit po, si Chief of Police, Acting Police Major Arnel Ambus. Si Senior Fire Officer 3, Vitos Moscare, ng ang ating OIC Municipal Fire Marshal. Lieutenant Colonel Rodito Gotladera ng 42nd Infantry Battalion, Commanding Officer. Atin ko pong i-acknowledge by patayuin nilang po natin lahat ang magigiting na kanang kamay ni Mayor Rodrigo, ang mga municipal councilors ng Dolores Eastern Samar. Atin pong palakpakan ang mga katuwang ni Mayor. Yung mga barangay captains po ba tayo and other officials? De Eframos Jr. will join us in this historic convening. The District Commander ng Eastern Visayas, Coast Guard Commodore Romy Pulido, of course again, his wife Heidi, son of Eastern Samar from Sulat, Reverend Father, Coast Guard Commodore Louis Palines. Ang ating Superintendent ng Coast Guard Land Officer School, Coast Guard Captain, soon to be Commodore Paulo Abuhela. Yan po. Ang atin pong RTC Director, Coast Guard Commander Elaine Pangilinan. Papo, good morning. Ang Training Directorate composed ng and training officers ng Assistant Director, ng Course Director, si Coast Guard Lieutenant Junior Grade Carlos. Mga bisitang kasama po sa mga aming opisina galing sa Manila, na sumakay po sa ating Cessna Caravan, a Coast Guard plane, piloted by Coast Guard Commander Sauro, and maupay nga aga kanatong tanan. Totoo po, kanina madami na pong nasabi. Ang akin lang pong maalala, nang ako po'y napunta sa Coast Guard Education Training and Doctrine Command, ay accidental met si Coast Guard Lieutenant Manny Palacio. Nung nagbubisita po ako doon sa non-officer school, and may present po na mga plano and about the
Coast Guard customarily receiving and preparing them to serve. They will undergo rigorous training that successful skills and limits, which will ensure that they follow the best practices for remain and only dedicated people. Traditionally, the candidate Coast Guard DAN officers Coast Guard and officers will experience the self-process from their civilian way of life and thinking to life in the uniform. Also, introduction to Coast Guard knowledge. Coast Guard will undergo a different program which may either proceed in a positive direction, such as hygiene and uniform regulation. introduce candidate Coast Guard DAN officers where it is expected that the candidates have already completed. Involving authorized, particularly non-exercise, such as push-ups, squats, mountain and others, and specifically administered by the officer for the reason that they receive course, physical standard, routine paper, and activity. However, one will realize that through these mass exercises, the CCGNers will develop a spirit of unity, as exercise is part of the it needs to work together. Expected that candidates have already completed all the course requirements. Or if it was really school everything you know, it's not ready. But let's see, the hard life of the Coast Guard service, we need to make it Coast Guard. Before we finally come to an end, may we request everyone